Hindi pwede ang surprise witnesses under kasi ang rules of court supplementary yan sa rules of impeachment. Nakalagay kasi sa rules of court na bawal ang surprise witness. Dapat naka-indicate na doon sa pre-trial order kung sino yung witness nyo, sino yung mga ano yung mga dokumento na isubmit mo, kailangan naka-indicate na lahat doon, except pag may reservation. But even though kahit may reservation, naka-indicate doon sa pre-trial order ang nature of their testimony, nature ng mga documentary evidence na isubmit, kailangan naka-indicate na din doon. Attorney, Kuya Mark, maayong hapon. Mayang hapon sa lahat po ng mga followers natin dito sa SMNI, and of course, in-observe po natin yung anong nangyari kanina sa impeachment, and of course, daming nanood. Hindi lang kasi ito isyung legal, isyung political, and ang lahat ng mga kabayan po natin nanood ng mga anong gaganapan doon sa Senado. Opo, unahin lang natin, no, dahil 21 out of 24 natin, ng mga miyembro ng Senado, ang present. So ang wala, si Senador Bato de la Rosa, na hanggang ngayon ay nagtatago pa, si Senador Rodante Marcoleta, na inisyuhan na po ng warrant of arrest at hawak na ng otoridad, at ganoon din si Senador Jinggoy Estrada. Naging mainit yung unang bahagi ng impeachment trial, attorney, dahil kinwestiyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano yung motion na magkaroon ng botohan para pumili ng presiding officer dahil kini-question niya yung panahon na nangyari noong June 3 kung saan ay nagkaroon ng pag-amyenda ang that time 12 senators doon sa impeachment rules ng Senado. Ano po ang masasabi niyo po rito? Ang sa presiding officer kasi, very clear kasi ang ating saligang batas, pag ang presidente is yung respondent ng impeachment, mandatory ang Chief Justice ang presiding officer, but hindi siya makaboto. Yun yan. But with respect sa Vice President, Ombudsman, yung mga justices ng Supreme Court, hindi naka-indicate sa ating saligang batas kung sino talaga ang maging presiding officer. But the rules, yung Senado mismo, sila mag-agree kung sino ang maging Senate President. But ang default rule, dapat talaga ang Senate President, siya yung presiding officer. Yun ang default rule, but what the Senate may agree. Patang problema, may controversy yata kung paano nila ina-aprobahan yung rules ng Senado. Opo, at yun yung iginiit din ni dating Senate President Tito Soto na kumbaga wala daw ni Senator Kiko Pangilinan ata na wala daw malinaw doon sa konstitusyon, either sa dalawa, no, nakalimutan ko na either sa dalawa, na wala daw malinaw na sinasabi na ang Senate President ang mag-handle ng impeachment sa Vice President pababa. Pero ang iginit dito ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, yung during sa pag-frame pa ng 1987 Constitution. Attorney, gaano kahalaga, kasi hindi ito talagang nasabi doon sa 1987 kung sino talaga yung mag-preside. Pero gaano kahalaga na dapat magbalik tanaw during sa paggawa nitong 1987 Constitution? Kung basahin mo yung history ng 1987 Philippine Constitution, implied na yan. Na kung hindi Chief Justice ang mag-preside, the Senate President will be the one to preside. Implied yan. So dapat, yung Senate President ngayon, siya dapat ang mag-preside in the person of Win Gatchalian. Kasi hindi naka-indicate yan, but impliedly, kung ikaw yung Senate President, impliedly, ikaw din yung presiding officer with respect to impeachment. Opo, at ipinakita nga kanina ni Senator Judge Alan Peter Cayetano yung transcript, no, nung nagkaroon ng debate dito, paglilinaw, at doon nga nabanggit, no, ang mga isyong ito. Pero dito may question pa, no? Yes. Kaya nga parang nagtataka tayo, nagkaroon ng dalawa na nilalang doon sa taas ng Senate plenary. Unusual ba ito, attorney? Yung dalawa sila doon sa taas na... Hindi naman unusual kasi nangyari yan yung naging akusado, si former President Erp Estrada. Dalawa nakaupo doon. Si Chief Justice Davide and of course the former Senate President Nene Pimentel. So silang dalawa ang nakaupo doon. But
yung akusado kasi doon, the president. And very clear kasi ang ating saligang batas that pag ang presidente ang akusado, ang Chief Justice ang mag-preside. But ang Chief Justice hindi pwedeng bumoto. Yun ang nakalagay doon. So ibig sabihin, kung hindi presidente ang respondent, yung Senate President dapat ang mag-preside. But yes, hindi naka-indicate yun sa ating saligang batas kung sino ang mag-preside, but impliedly dapat ang Senate President. But kahit kasi wala naman doon, the Congress or the Senate, they agree among themselves kung sino dapat ang maging presiding officer. Opo, at kanina nga ay nagkaroon po ng botohan na attorney sa kung ano talaga kasi hindi magkasundo po, no? Importante maging Senate President kasi maging presiding officer in a court. Dapat alam mo yung rules of court. Dapat alam mo yung rules on evidence. Ano yung tinatawag na admissibility of evidence? Ano yung tinatawag na credibility of evidence? Ano yung tinatawag na formal offer of evidence? Yung mga tinatawag na manifestation, yung pre-trial. Ano yung tinatawag na sa testimony, yung tinatawag na kung mag-testify yung isang tao, mag-cross-examination. Pag cross-examination yung isang akusado, yung isang abogado mag-object. I-object mo on the ground na yung sagot, yung tanong is hindi naman tugma or not related sa issues of this case. So, paano makasagot ang presiding officer kung hindi niya alam yung rules of the evidence, hindi niya alam ang batas? So, mas plus factor kung ang Senate ang mag-preside sa impeachment court, at least may background sa batas. Opo, at para balikan lang natin, no, ang bumoto po pabor kay Senator Judge Escudero para maging presiding officer ay nasa 12, kung saan lahat ng mga bumoto rito ay yung nasa majority ng Senado, habang 8 naman sa panig po or hindi pumabor dito. Pero bago lang si partner Jade, pwede bang questionin ito? Or di ko alam, parang nasa Korte Suprema na rin na ata itong pag-question doon sa legalidad ng June 3 attorney? Ay, may pwedeng questionin yan kasi kung may grave abuse of discretion, as much as possible, the Supreme Court hindi dapat mag-entertain sa internal rules ng Senado. Kasi the internal rules ng Senate, yung senador mismo, sila mismo mag-agree sa kanilang mga internal rules. As much as possible, the Supreme Court will not entertain sa mga ganyang mga pag-file ng petition, except pag may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, kasi may tinatawag ang Supreme Court na certiorari power. Opo. Attorney, yes, good afternoon po. Ang turing ho ba ninyo, kasi kanina nabanggit din ni Senator Judge Tito Soto na itong intensyon ng mga framers ng ating Constitution o 1987 Constitution ay nagsisilbing reference lamang at hindi dapat daw ituring na baga may umiiral na puwersa sa batas sa interpretasyon ng Constitution. Ano po ang masasabi po ninyo? Under the principle na yung statutory construction ng batas, kung malinaw yung batas, yun ang masusunod. But kung malabo ang batas, dapat paano i-interpret yung malabong batas? Gagamitin natin paano pinagdebatehan ang batas. So gagamitin natin yung history ng batas, paano nag-argue yung mga framers ng ating mga framers ng Constitution. Kailangan natin magamit yun in the interpretation of the law kung ang batas malabo. Kasi first, ang ating saligang batas, wala naman nakalagay doon kung sino ang presiding officer. Pag hindi presidente, ang nakalagay doon, pag presidente ang akusado, mandatory ang Chief Justice ang presiding officer. But ang Chief Justice hindi pwedeng bumoto. Yun lang ang malinaw sa batas. But pag Vice President below, walang naka-indicate. So, ibig sabihin, malabo kung sino dapat ang maging presiding officer. So, how to interpret that law? How to interpret that provision? Tingnan po natin ang history ng ating saligang batas. Paano pinagdebatehan ng ating mga framers, then that's the way to interpret yung ating saligang batas. So, ibig sabihin, Attorney Mark, mali po yung pananaw ni Senator Judge Tito Soto? Ang hindi natin masasabing mali, but wala siyang basihan. Unlike with respect sa yung 8 na mga senador, may basihan sila. Ang basihan nila, yung framers ng ating Constitution. You see, framers ng ating Constitution, yung history, yung foundation ng saligang batas. Kasi ang saligang batas, as much as possible, clear yan dapat. Pero kung malabo, dapat sundin po natin paano diniscuss
yung history, paano pinagdebatehan ang mga provisions ng ating batas. That's why, same also sa mga batas na ina-approve ng Senado, ina-approve ng Kongreso, kung malabo, tingnan po natin ang debate. That's why may journal. Di ba? Pag may mga debate sa batas, may journal na gagawin ng clerk of the Senate, clerk of the Congress. Yung journal na yan, yun ang gagamitin in helping us to interpret the law. Opo. At ang kaibahan naman, Attorney Mark, kumpara mo sa mga nagdaang mga nakalipas na mga impeachment trial dito ngayon sa impeachment trial nga ng Vice President, ano yung may issue ba? Dapat bang talagang lawyer, abogado ba talaga dapat yung mga senator judges at okay lang na maging na senador lang at may karanasan? Walang nakalagay dyan na dapat lawyer, but of course, plus factor pag abogado ka. Ang hindi naman requirement sa maging senador ka na isa kang abogado. As long as binoto ka ng taong bayan and you are voted at large and you are top 12 or top 24 sa eleksyon, so ikaw talaga maging senador. So, iba ang oath. Pag-oath kasi ng isang senador, iba yung pag-oath ng isang impeachment judge. Iba yun, di ba? Bago sila nagsuot ng pula na yan, yung pulang suot, nag-oath sila as senator judge. So, iba yun, nag-iba na yung anyo nila, yung pagkatao nila na iba na, hindi na sila politiko. Kasi ang senador, hindi natin pwedeng i-deny, they're all politicians. But pag senator judge ka, under the law, they are supposed to act like a judge. A judge who is like Caesar's wife, beyond reproach, beyond yung hindi kaduda-duda yung mga galaw nila. Opo, kanina ay nabanggit din po na may hiling yung nasa minority o itong mga ilang senator judges na kung maaari ay makasama nga, at least makamonitor o personally ba makapunta dyan yung mga nakakulong ngayon na mga senador tulad ni Senator Jinggoy Estrada, Senator Marcoleta. Anong tingin po ninyo doon? Ang tingin natin dyan, kung hindi ka makaboto, ibig sabihin, considered acquittal na. So, ibig sabihin, hindi magamit ng prosecution ang mga absent na mga judge. Absent judge si Marcoleta, si Bato, at saka si Jinggoy Estrada, tatlo yan. So, hindi yan, yung bilang nila, acquittal, automatic acquittal na. That's why, in fairness sa mga prosecutors, mas maganda mag-join yung tatlo, pakinggan nilang ebidensya, then they will vote. Kasi pag bumoto sila, pwedeng acquittal, pwedeng conviction. But kung hindi sila bumoto, automatic acquittal na ang boto nila. Kahit parang silence means no. Parang ganon. So kasi ang requirement ng batas, walang sinasabi na 9 ang acquittal. Ang sinabi lang ng batas, 2/3 for the conviction. And what is 2/3 of the 24? 16. So kahit na kung kulang ang bumoto, 12 lang, 13 lang ang bumoto, so acquittal pa rin yan. So hindi kailangan na may 9 votes para ma-acquitted si Inday Sara o si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi kailangan niya ng 9 votes para ma-acquitted siya. Kahit na 8 vote na lang, kahit 5 na lang, ipakulong lahat ng mga senador dyan. Yung mga senador na impliedly or we assume na pro-Duterte, ipakulong lahat yan. Kung 13 votes lang, ang under the Gatchalian wing, under the Gatchalian leadership, kung 13 lang sila, acquittal pa rin yan. Kasi bakit? Ang kailangan na boto para ma-convict ang isang impeachable officer, at least 16. Kahit na 5 na lang ang naka-attend sa kabila, 2 na lang, 1 na lang, si Miss Amy Marcos lang na iwan dyan, for example, hindi pa rin matatawag na conviction. Kasi ang conviction, kailangan ng 16 votes. 16 votes ang kailangan, hindi 9 votes for the acquittal. Kahit 5 lang ang acquittal o 1 lang, hindi yan nag-matter. Importante, 16 or 2/3 of all the members of the Senate. Which is, yan po yung binanggit mismo ng presiding officer. Kanina si Senator Judge, presiding officer, itong si Senator Cheese Escudero. Yes. So that is clear. At least sinusunod nila ang ating saligang batas. Kasi dami kasi nag-interpret ng ating batas, mga expert pa sa Constitution, may mga former justice pa na dapat ang boto daw 12 na lang, 13 na lang. Ano ba? Very clear ang ating batas.
ang conviction shall be two-third. Shall ang word na ginamit ng batas. If you read ang ating saligang batas, shall. Hindi naman may. Two-third may. Ang word, two-third shall be two-third of all the members of the Senate. So, ibig sabihin, 16 ang kailangan. Opo, doon sa issue ng pagbabalik ng BIR box sa BIR, ano naman po ang tingin po ninyo doon? Kung pagbalik, depende yan sa pre-trial. Kasi in the hearing kasi, Jade, mag-hearing, bago ang hearing, may tinatawag tayong pre-trial. Ano ba yung tinatawag na pre-trial? Yun, parang script yan. Script. Kung movie yan, kung nag-shooting ka na isang movie, script yan. Ibig sabihin na script, hindi ka pwedeng lumabas sa script. So, ibig sabihin, ilan ba yung mga witnesses ng prosecution? O, sabihin natin, 50. O, yung 50, ilagay natin dyan. O, ilan ba yung witnesses ni defense? O, 50. O, 50, ilagay natin dyan. Except pag may reservation sila. Kung mag-reserve sila na importante kung ano yung nature ng kanilang testimony, the court may consider. But as much as possible, the court will only allow na i-present yung witnesses yung nakalagay po sa pre-trial order. Same also sa mga dokumento na submit, Annex A, Annex 1, 2, 3. Yung Annex 1, 2, 3, 4 sa respondent yan. Sa mga prosecution, Annex A, B, C, D, E, F. Ganun yan, ha? So, A, B, C, D, E, F, yung mga prosecution, 1, 2, 3, 4 sa defense. O, ganun yan. So, kailangan naka-indicate yun sa pre-trial order kung ilan yung mga, bawal ang surprise evidence as a rule. Except pag during pre-trial, nag-submit sila ng reservation na they will reserve certain documents na submit kung kinakailangan. So, pwede yun. But as a rule, kung ano nakalagay sa pre-trial order, yun lang dapat i-present during the trial. Opo. Pero bakit kaya takot na buksan? Para sa kaalaman natin mga kababayan, bakit ayaw nilang buksan itong BIR box? Sino ayaw nila buksan? Itong yung ilan, baga itong sa Senado, bakit gusto nila ibalik? Ano bang mga possible na legal offenses o violations ang possible na harapin yan? Yung sa pag-present kasi, we have to clear ha. Yung pag-submit ng mga ebidensya, yung BIR documents, kung i-submit man nila yan o hindi, kailangan talaga makatulong sa prosecution to convict Vice President Sara Duterte. Bakit? The burden of proof is with the prosecution. Walang obligasyon ang defense team ni Vice President Inday Sara to present evidence na inosente siya. Kasi she is presumed innocent until the otherwise is proven. So, ibig sabihin, the burden of proof, nandyan yan sa depensa, hindi po sa prosecution. Hindi dapat i-shift yan na, hindi na, dapat dito na sa kabila. So, ibig sabihin, i-present man yan ang dokumento or hindi, kailangan makatulong sa prosecution in the conviction of BP Inday Sara. Kung hindi, acquittal talaga ang mangyayari. Bago ko lang ipasabalik kay Partner Adbar, paano ba matatawag na ebidensya na yung mga dokumentong ipinisenta o ibinigay ng prosecution dun sa pre-trial? Ang ebidensya, as long as dalawang klaseng, ang ebidensya, tatlong klaseng ebidensya. May tinatawag tayong object evidence. Yung mga, cellphone, object evidence. Yung mga relo, ballpen, that's object evidence. Barrel, that's object evidence. Ang testimonial evidence, yung testimony ng mga witness. May tinatawag din tayong documentary evidence. So, ang testimonial evidence will be admitted to the court, but before the admission, kailangan muna mag-formal offer of evidence. So, for example, si Jade, i-present ka as witness. So, bago ka i-present, the lawyer should offer you, i-offer ka muna. I would like to offer the testimony of Jade to prove the following. So, dapat i-offer ka muna. Then, after the offer, pwede ka nang mag-testify. Then, maybe it will be admitted na sa court. But admission is different from the credibility kung katanggap-tanggap ba yung ebidensya mo. Okay, iba yun. Ang mga documentary evidence, iba naman yun. Ang documentary evidence, after makumpleto ang lahat ng formal testimonial evidence, mag-submit ka ng formal offer of exhibits. Pwedeng verbal, but kung marami, umabot ang ilang hundreds of documentary evidence, ang gagawin mo, mag-submit ka ng written. Formal offer of exhibits. Pag submit mo ng formal offer, nakalagay doon, ito yung mga exhibits ko.
Annex 1, 2, 3, 4. Ito yung mga description. Ano yung purpose. Pagkatapos yan, the other party, yung kalaban, pwedeng magsabit ng comment. Mag-comment or memorandum or opposition sa mga ebidensya na present mo. And depende na sa court kung tanggapin ba nila yung mga ebidensya. Oh. Attorney, Yes. balikan ko lang yung BIR box, no. Ibinalik kasi walang formal na legal na utos daw, no, as per the impeachment court. So sila lang din ang pwedeng mag-utos din kay BIR na bigyan mo ako ng ganito. Hindi, dapat sa pre-trial order, nakalagay yun. Kasama ba sa pre-trial order ang yung mga ebidensya na yan? Kasi bawal kasi ang surprise evidence. Kailangan sa pre-trial order, di ba nag-pre-trial order siya last few weeks ago. So kailangan naka-indicate yung tinatawag na BIR box na yan. Kaso hindi siya nasama sa namarkahan. Kasi di ba yung bago ka makakuha ng mga Kung hindi ka dokumento, nangangailangan ng court order. Court order. So, kung hindi mo namarkahan, pwede naman kasama sa reservation. Kasi if you, for example, si prosecution, nag-submit sila ng ebidensya, then hindi nasama yung box, I don't know kung during the pre-trial, nag-manifest ba sila na may reservation sila sa additional documentary evidence. Opo, balikan ko lang yung threshold na 16. So, after nung pahayag ni presiding officer Chis Escudero na 16 yung threshold, case closed na yon. Case closed na yan. At least, isang abogado, then elected as the presiding officer ngayon ng Senado, nagsasabi kung ano nakalagay po sa ating saligang batas. At least naniwala si presiding officer, anong tawag? Presiding officer or Senate President? Oh, presiding officer. Senate presiding officer. Oh, so at least naniwala pa rin siya sa ating saligang batas. Kasi may iba dyan na gustong baluktutin ang ating saligang batas na, Opo. na 15 lang daw, 14 lang daw, 13 na lang daw. So para makonvict ang isang vice-presidente. But very clear ang ating batas. Shall majority, two-third of all the members of the Senate. Opo. Attorney, ano po yung pananaw ninyo? If ever po, kasi nakapending pa yung reklamo or petition ni Senator Alan Peter Cayetano at ilan pa mga senador doon sa Korte Suprema. Halimbawa, mag-declare sila na yung June 3 ay unconstitutional. Tapos ito nga yung kanilang sinundan kaya naging presiding officer itong si Senator Chis Escudero. Lahat ba ng kanyang prenicide ay magiging mababaliwala? Ay, hindi naman. He is only a presiding officer. Ang presiding officer, hindi naman siya ang magde-decide lang kasi yung impeachment court, hindi lang yan one court. It is a collegial court. In fact, kahit pa presiding officer si Chis Escudero or hindi naging presiding officer si Senate President, isang boto lang sila eh. So hindi it will not affect kasi bakit? Ang issue diyan presiding officer. The vote sa mga senador equal sila sa lahat. Kung one vote lang si Chis Escudero, kung si Bongo one vote lang, same na sila one vote. So walang nakalamang kung presiding officer ka man or hindi. So I believe it will not affect the proceeding diyan sa impeachment court. Opo, dito naman po sa unang bugso ng pahayag po ng sa prosecution po, no, na parang gusto nilang i-arraign pero hindi sure kung arraignment ba, pero ang gusto nila mag-plea ang inaakusahan po, no, at na kini-question din naman ng depensa, no. Ano pong masasabi niyo po dito? Kasi gusto yata nila na mag-attend si Vice President. The mere fact that hindi naman ito criminal case na mandatory ang isang akusado kailangan mag-attend during arraignment. Kasi kung hindi mag-attend during arraignment, kailangan the court will issue a warrant of arrest. Ganon yan eh. But this is a sui generis case. The mere fact that the Vice President submitted her answer, the court already acquired jurisdiction. Attorney, bago ko lang magpatuloy, ano yung sui generis para sa Ang kaalaman sui ng generis, mga nakakaiba. Hindi siya criminal case, hindi rin siya civil case, hindi rin siya administrative case. Nakakaiba, but parang quasi-criminal, parang quasi-civil. So, yun ang ibig sabihin ng sui generis. So, ibig sabihin doon na the mere fact that the lawyers of the Vice President attended, she already attended the trial. Yan. Kasi in fact, yung summon na inisyo na pinirmahan ni
Senate President Win Gatchalian, naka-indicate doon in person or by counsel. Nakalagay doon eh. So, ibig sabihin, pwede siyang umattend or pwedeng abogado lang mag-attend sa kanya. As long as yung abogado, at least man lang, may authority gaya sa kanya. Opo. Nagkaroon din po ng debate kanina, no, based doon sa naging desisyon, unang desisyon ng Korte Suprema na dapat within yung panahon na siya ay impeachable official, doon lang talaga iikot yung istorya po. Pero pag ang ebidensya ba ay kukunin mula nung panahon na hindi siya impeachable official, sa tingin niyo po, attorney, po pwede? Ang nakalagay doon, ano bang tinatawag na impeachable offense? Ang impeachable offense, very clear, naka-indicate lang doon. Culpable violation of the Constitution, treason, ano pa yan, di ba? Marami yan. The mere fact, kung example, nagawa mo yan, bago ang eleksyon, hindi ka pa na boto. Hindi ka na boto, ha? Tapos, na-elect ka. Kung assuming nagawa mo yun, pinatawad ka na ng taong bayan. Kasi, di ba, public office is public trust. Granting, ha? Example, may nagawa kang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust before. The mere fact na binoto ka na ng taong bayan, pinatawad ka na ng taong bayan. So dapat hindi na dapat isama yon. Dapat kung may isama sa impeachment, yung panahon na you are an impeachable officer. So kailan ka naging impeachable officer? Sino ba yung mga impeachable officer? Presidente, Vice Presidente, Justice ng Supreme Court, mga Chief Justice, mga Constitutional Commissions, Chairman and Commissioners, and also the Ombudsman. So ibig sabihin, doon ka lang dapat i-impeach, cover doon kasi at the time that you are an impeachable officer. Opo, kasi yan yung punto rin ng depensa noong pinapasupi na nga yung mga dokumento, mga bank records na kahit nung panahon pa nang siya ay hindi pa vice-presidente. Hindi na dapat isama yan kasi sabi ko nga, granting nga na may nangyaring masama or may ginagawang masama si Vice President. Granting, I'm not admitting, granting na mayroon. Nung mayor pa siya, nung vice mayor siya, granting. The mere fact na binoto siya ng taong bayan na more than 32 million, ibig sabihin, kung may granting na may masama siyang ginawa, pinatawad na siya ng taong bayan. And sabi ko nga, public office is public trust. And impeachment, what is an impeachment? It is a political process. It is a constitutional and legal mechanism. So ibig sabihin, hindi lang ito purely legal, hindi lang ito parang judicial na parang, or parang criminal. The mere fact na binoto siya ng 32 million, pinatawad na siya kung may mga iba siyang nagawang masama. Opo, balikan ko lang yung pagmamark, no, sa mga pwedeng Pagmamark, mark yung pangalan ko eh. sa mga dokumento, mga pwedeng gawing ebidensya. So ibig sabihin, Attorney Mark, hindi lahat nung na-mark doon sa pre-trial maaring maipresent na Yes, ebidensya. Pero dapat ang maipe-present na ebidensya sa impeachment court dapat nakamark. Dapat nakamark na. Opo. Requirement yan, dapat nakamark na except during pre-trial order, during pre-trial, may reservation sila. Then yung reservation, dapat naka-indicate ano yung mga nature ng mga possible dokumento na isubmit mo. Dapat naka-indicate yung reservation ng mga witnesses. Hindi pwede mag-submit ka ng mga surprise witness na hindi ka kasama sa script ng pre-trial order, tapos bigla kang i-present doon, hindi pwede yan. Except, pag during pre-trial, naka-indicate na kahit walang pangalan, basta naka-indicate na, for example, the prosecution will present Edmar, will present Jade as collaborating witness. Or kahit walang pangalan, walang Jade, walang Edmar, nakalagay lang doon, we reserve 3 additional witnesses as our collaborating witness. Collaborating witness of the respondent, pwede yan. Kung naka-reserve. Pero kung hindi naka-reserve, hindi pwede yan. Kahit walang pagkakakilanlan. Kahit walang pangalan, basta naka-indicate yung nature of their testimony. Opo. And dapat may proper reservation. Inaprobahan naman ng impeachment court kanina yung 5 araw for witness notice list. 5 days for witness notice list. Anong kahalagaan nito? Ang ibig sabihin, 5 days notice list, kailangan 5 days before trial, kailangan isubmit na yung mga pangalan nila. Maybe kung may affidavit sila, mga judicial affidavits, isubmit na bago ang trial. Opo. And dito po sa bago lang ulit si partner Jade, no?
meron ding kailangan ba lahat ng mga hiling o hiling ng sa side ng prosecution magkaroon din ng kopya ang depensa every time na may hiling siya? Yes, of course. For example, every motion i-file ang prosecution, every motion, every manifestation, dapat nakikopy furnish ang defense. Then the defense may submit an opposition, may submit a comment. That's part of due process. Opo, pero attorney, pwede bang mag-motion yung prosecution kung sakali mang mayroon silang mga surprise witnesses? Hindi pwede ang surprise witnesses under kasi ang rules of court supplementary yan sa rules of impeachment. Nakalagay kasi sa rules of court na bawal ang surprise witness. Dapat naka-indicate na doon sa pretrial order kung sino yung witness nyo, sino yung mga ano yung mga dokumento na isubmit mo, kailangan naka-indicate na lahat doon except pag may reservation. But even though kahit may reservation, naka-indicate doon sa pretrial order ang nature of their testimony, nature ng mga documentary evidence na isubmit, kailangan naka-indicate na din doon. So far, attorney, sa inyo pong assessment kanina, ano naman yung overall na assessment mo nga dito sa unang araw ng impeachment trial ng Vice President? Nakita natin na well-prepared yung both sides. In fairness naman, kasi hindi naman both sides well-prepared naman. Ang defense, very prepared. Same also with the prosecution, prepared sila. Kasi day one kasi, in litigation practice kasi, Jade, first impression last. Ibig sabihin, kung palpak ka na sa day one, may baka sa day 2, day 3, palpak ka na din. Oo. So, first impression last. And nakita ko naman na prepared yung both side, the prosecution and also the defense. Kanina, attorney, nabanggit po yung pagkakasunod-sunod na possible na ipipresenta po ng susunod na ipipresenta ng prosecution na panel. Hindi siya in order, numerical order, attorney, pero inuna yung Article 4 tungkol po ito sa grave threats, at Article 1 yung tungkol sa confidential funds, Article 3 tungkol naman doon sa bribery, at Article 2 yung unexplained wealth o ill-gotten wealth. Attorney, ano masasabi mo dito sa pagkakasunod ng articles of impeachment na ipipresenta po ng House Prosecution? Discretion kasi yan ng tinatawag na prosecution. Kung ano yung unang ebidensya na i-submit nila. So, hindi yan discretion ng depensa kung ano yung i-present. Kasi ang una kasi mag-present ng ebidensya ang prosecution. So, sila ang may discretion kung ano yung unang i-present nila. Kung unang i-present yung grave threat, maybe gusto nilang gawin yon for propaganda purposes. Of course, itong lahat ng impeachment, propaganda lahat di ba? Propaganda ito lahat. But of course, baka mas interested ang mga masa sa yung grave threat na issue. So baka yun ang inuna nila. But sabi ko nga, discretion yan ng prosecution kung anong unang ebidensya ang i-present nila. At bago ko lang balik kay Partner Adbar, ang unang mag-cross-examine po niyan, ang depensa ba o ang prosecution? Doon sa Ang unang mag-present ng ebidensya, ang prosecution. Mag-cross-examine. So ang cross-examine, of course, the one who will conduct the cross-examination is the defense. So for example, ikaw yung witness, ikaw yung unang mag-testify doon. After the testimony, ang unang gagawin, direct testimony. Yun. So direct testimony mo na. After the direct testimony, mag-cross-examine ang defense. After the cross-examination, pwedeng mag-rejoinder, mag-redirect, mag-ganoon, then recross naman. Ang prosecution. Attorney, sa pre-trial ng impeachment court ay nagkaroon ng mga common witnesses kung tawagin po, attorney. Ito ba yung normal, lalo na sa regular court? Normal yan, yung mga common witnesses. Pwedeng yung isang witness is the hostile witness ni defense, tapos hostile witness ni prosecution. Kasi hostile witness, hindi parang unwilling witness. So, hindi naman lahat ng witness kakampi mo May mga witness na hindi mo kakampi. Ang tawag doon, unwilling or hostile witness. So, pwede rin mag-testify yan kasi kahit sinong witness na yan, ang objective kasi ng court is makuha yung facts ng katotohanan. So, then the court will decide based on evidence and based on law. So, ang witness, pwedeng kakampi mo, pwedeng hindi mo kakampi. Kung hindi mo kakampi, ang tawag doon, unwilling or hostile witness. Opo, clarify ko lang, attorney. Diba, halimbawa, doon sa sheriff na gusto daw nilang pasiputin sa impeachment trial, pwede ba o hindi pwede na siya ay tumanggi
kapag siya pa ipinasumpina, ipinatawag, gustong gawing witness, tapos sasabihin niya, ayoko maging witness nila, ayokong Okay. masama dyan. Kung mag-issue dapat ng subpoena ang prosecution sa yung sheriff ng Davao, 'di ba, yung nabugbog, 'di ba? So sheriff ng Davao mag-request muna ang prosecution ng subpoena. Then sa subpoena, na motion of the subpoena, naka-indicate doon anong purpose of the testimony. Kung ang purpose of the testimony yung allegedly yung pagbugbog nung mayor yata si BP Inday doon or vice mayor. Mayor po. Kung mayor siya noon, pwedeng i-oppose ng defense. On the ground na hindi naman yun covered kasi we are talking of the impeachable offense nung panahon na vice-presidente siya. So pwedeng mag-oppose naman ang depensa, then the court will decide. Clarify ko lang. Ah. Ang prosecution ang magsusumpina kay... Yes, yes. Motion. Mag-file ng motion requesting the court to issue a subpoena. Opo. So the court will, the prosecution will file a motion. Then yung motion nila naka-indicate doon anong purpose of the testimony ng sheriff ng Davao. Then pwede naman ang depensa mag-file ng opposition on the ground na hindi yan covered ng impeachable offense. No, ngayon po, kailan o hindi ba pwede na tumayo dyan sa witness stand ang pangalawang Pangulo? Pwede ba siyang gawing witness din ng prosecution or kailanman hindi siya pwedeng maobliga na humarap dyan sa impeachment court? Hindi siya pwedeng obligahin ng prosecution na mag-testify as their hostile witness. Kasi may tinatawag tayong sa saligang batas na you cannot be compelled to be a witness against yourself. Yung tinatawag na right against self-incrimination. So hindi ka pwedeng pilitin mag-testify on behalf of the prosecution. But on behalf of the defense, she can't testify. She can testify, but of course, voluntary on her part kung gusto siya mag-testify o hindi. Pero hindi siya, halimbawa, ipapatestify siya ng depensa. Yeah. No? Tapos hindi maka-cross-examine ang prosecution. Hindi, if you open the door, if you testify, you open the door. So ibig sabihin, pag nag-testify ka, si Vice President nag-testify as witness ng defense, pwede na siya i-cross-examine ng prosecution. Opo, at para at least alam lang ng ating mga kababayan yung nangyari din pala kay Chief Justice Corona na sumalang din siya ay... Voluntary yun. Voluntary yung pag-present ni Corona. I-compare mo yan ni President Joseph Estrada. Hindi naman si Joseph Estrada nag-testify. Di ba? Hindi. But si Chief Justice Corona nag-testify. But yung pag-testify ni Justice Corona, voluntary yun on his part. So, kasi nag-testify siya, of course, nag-open yung door. Pag nag-open yung door, pwede siya i-cross-examine ng prosecution. Same also with the Vice President. Kung si Vice President Inday Sara mag-testify during the defense, pag termino na ng defense, mag-testify siya. For example, pag mag-testify siya, nag-open na ng door. So, pwede siya i-cross-examine ng mga prosecutors. So, tingnan natin kasi yung mga prosecutors, baka mga iba yung mga tanong, baka we don't know kung anong purpose nila, but pwede siyang i-cross-examine ng prosecutors. Opo, sinasabi nga na ang Article 4 muna yung mauuna. Pero pwede ba sa panig ng depensa, magmusyon na sila na ibasura na ito? Ang pagpresenta kasi ng ebidensya, discretion yan ng prosecution. Ang trabaho ng depensa, defense lang, hindi siya offense. Parang basketball yan, depensa ka lang. Kung ano yung mga ginagawa niya, basta pagpresenta ng ebidensya, discretion niya kung ano mauna. As long as nasunod yung rules of court at saka yung tinatawag na pretrial order. So kung pretrial order, magpresenta ka ng ebidensya, tapos wala naman sa pretrial order, pwede mo i-question. Magpresenta ka ng witness, wala naman sa pretrial order, pwede mo i-question yan. Pero kung ano yung uunahin, discretion na yan ng prosecution. Yung ilang trial days ang igugugol sa isang, halimbawa, isang articles of impeachment, sino magtatakda? Nakalagay doon sa pretrial order. Sa pretrial order, I think naka-indicate doon kung ilang araw ang sa prosecution, ilang araw ang sa defense. Naka-indicate doon sa pretrial order. So ang pretrial order, doon ang tinatawag na depende na yan sa kung anong unang gagawin. Basta sa pretrial order, naka-indicate doon kung
ilang araw mag-present ang defense, ilang araw mag-present ang prosecution. Attorney Mark, balikan ko lang yung doon sa maaari kasi nabuksan ito ni Senator Judge Alan Peter Cayetano yung posibilidad na makalahok, makapunta doon, makamonitor. Merong paghahambing, no, na nabanggit siya na nauobligan nga yung mga pwedeng maging resource person or maging witness kahit na sila'y nakakulong para humarap sa pagdinig ba sa Senado or sa Kamara. Anong masasabi niyo po dito sa posibilidad na ganito? Kasi parang never pa yata nangyari sa kasaysayan natin na nagkaroon tayo ng ganitong sitwasyon ngayon sa Senado. Pwede kasing obligahin yung dalawa, lalo na nasa jurisdiction na sila ng batas, na mag-participate. Kasi the mere fact na hindi sila mag-participate, it is already favorable kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit? Kasi kung hindi ka makaboto, considered acquittal na ang boto mo. Kasi ang kailangang boto to convict is 16. So ibig sabihin, kung hindi sila makaboto, hindi sila kasama sa 16. Di ba? So kung maka-join sila dyan sa Senado, baka makaboto pa sila for conviction or for acquittal. 50-50 pa kasi pwede sila makinig doon, pwede sila bumoto, pwedeng acquittal, pwedeng conviction. Pero kung hindi sila makaboto, doon sila sa kulungan, manood lang sa TV or manood sa news, it is favorable on the part of the Vice President. So, dapat yung mga ginagawa ng mga kaso sa mga senador, hindi na agabyado si Vice President. In fact, nakatulong pa sa kanya. Bakit? Hindi kailangan bumoto ng 9 para ma-acquit si Inday Sara. Ang kailangan 16 para ma-convict. Yun ang pagkakaiba. Apo. Attorney Mac, bago ulit si partner Jade, no? Meron magkaibahan yung pagiging senador tsaka nung nanumpa sila bilang senator judge dito sa impeachment court kasi yung desisyon ng Sandigan Bayan na yung pagkawala ng kanilang pribilehiyo na makapagtrabaho as senador, ito naman ay bilang senator judge. Ang nakalagay kasi sa batas, yung tinatawag na plunder law, pag ang information, final lang information, yung complaint na final ng ombudsman, legal, valid yun, there is already mandatory suspension. Suspension is not termination. It is only temporary in nature. From the word suspension, it means temporary in nature. 2 beses nag-oath ang mga senador. Nag-oath sila as senator, nag-oath sila as senator judge. Ang tanong dyan, yung pag-suspend, for example, masuspend ka kasi legal, valid yung information, nasuspend ba sila as a senator judge or nasuspend sila as a senator? Kasi kung nasuspend sila as a senator, they are still considered as a senator judge. As a senator judge, they should be allowed to participate. That is my view. But granting na hindi sila mag-allow to participate, sabi ko nga, hindi kailangan ni VP Sara ng 9 votes para ma-acquit siya. Kahit na 5 na lang boto sa kanya, 2 boto na lang, o kahit si Amy Marcos lang maiwan sa kanya, hindi iyan maepektuhan ang requirement ng ating saligang batas. Ang kailangan ng saligang batas, 16. 2/3. What is 2/3 of 24? 24 times 2 divided by 3 is 16. So 16 ang kailangan na boto. Opo. Sir Mike. Sir Mark. Attorney Kuya Mark. Doon sa magiging trial bukas, kasi kanina, di ba, habang nagsasalita yung prosecution, minsan nag-i-interrupt yung depensa. Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, normal bang ganito ang proseso sa loob ng court hearings? Yun ang trabaho ng presiding officer. Trabaho ng presiding officer, paano niya i-manage or i-preside yung debate. Kasi in court, may debate talaga. Hindi natin pwedeng maiwasan dyan. Dahil may debate, in fact, hindi lang talino ang pinag-usapan dyan, may emotion pa. Sa palakasan pa ng boses yan ng iba dyan. Payabangan pa kung paano magsalita. So, trabaho ng presiding officer yan. So that's why maybe that is the philosophy or the logic why they want a lawyer to be the presiding officer. Kasi at least may experience in the litigation or in the trial practice. Opo.
Noong pre-trial, kasi closed door yun, attorney, marami pong lumalabas na mga reports na kinain daw ng buhay. May mga ganun bang mga issue pagdating sa debate, sa trial? Okay. Ang pre-trial, wala namang debate sa pre-trial. So, I believe hindi totoo yung mga kinain ng buhay. Maybe, Not literally, but siguro hindi naman kinain ng buhay. Nilamon ang term yun. Nilamon, kinain ng buhay. First, hindi naman buhaya yung abogado na kumakain ng buhay. Di ba? But ang issue kasi dyan sa pre-trial, walang debate doon. So, para sa akin, I believe, hindi ko naniwala na may kinaing buhay dyan sa pre-trial. Kasi during pre-trial, walang debate ang pinag-uusapan dyan. Ang tanong lang dyan is stipulation of facts. Ang issue sa pre-trial, number one, ano yung inaamin mo? Depensa, ano yung mga stipulation mo? Aminin mo ba, petitioner, prosecution, inaamin mo ba? O yun. So, may mag-stipulate ka ng facts. So, ang kabilang party, mag-aamin or i-deny. Yun yan ang first. Number two, yung mga documents na i-submit, i-mark documentation, i-identify yung lahat ng mga witnesses and yung issues. Ano yung issue ng impeachment? So, whether or not the respondent, Vice President Sara Duterte, is guilty of ano yung mga articles na pinag-uusapan nila. So, yun ang pinag-uusapan doon. So, walang debate. Kung hindi, they will only make stipulations. The other party will make stipulation and the other party will just admit or deny. So, walang debate pag-usapan doon. Oo, based on the pre-trial order, yung trial order na nabanggit mo kanina, attorney, yung trial days per article of impeachment, ito palang Article 4 na sisimulan po bukas, inaasahan po sisimulan bukas, nasa 11 araw ito, trial days Yeah, na kalaan, dyan. no? Yung Oo. tungkol ito sa assassination plot, yung grave threats, and inciting sedition against the government. Yung namang Article 1, yung susunod na artikulo na ipipresenta ng prosecution, nasa 31 trial days po yun. Misuse and misappropriation of confidential funds yun. At ito namang Article 3, which is yung bribery and corruption within the Department of Education, ay nasa 8 trial days po yan. At yung huli, yung Article 2, tungkol sa unexplained wealth, yung false salience at yung business interest, ay nasa 12 trial days. Attorney. Sa tingin mo, itong nakalaang mga araw, possible pa ma-extend? Depende na yan sa discretion ng impeachment court. Pero based on my experience, kung ano yung nakalagay na date, yun talaga ang sundin. Kung stricto sila sa rules, kung ano nakalagay sa date, yun talaga ang susundin nila. Oh, pero po pwede ho ba silang mag-decide after nung per article, po pwede po nilang pagbotohan kaagad-agad po yan? Hindi. Kasi mag-unang gagawin, mag-present po na ng ebidensya si defense, si prosecution. After mag-present ng ebidensya ng prosecution, through testimonial evidence, doon pa lang sila mag-submit ng tinatawag na documentary evidence. After that, after ng submission, pwede si defense mag-request, hingi ng leave of court nang mag-submit ng motion to quash. Demurrer to evidence. Kasi demurrer to evidence on the ground na hindi na kailangan kami mag-present ng evidence kasi yung ebidensya nila kulang naman eh. So, kung pumayag si court, pwede sila mag-submit ng demurrer to evidence. Pero kung hindi naman, pwede sila naman ang defense naman ang mag-submit ng mga ebidensya. After the submission ng defense ng ebidensya, then the court will decide per article. So, hindi pwede na mag-submit si prosecution ng ebidensya, then the court will decide no. Prosecution mo na, after the prosecution, ang defense. After the defense, doon pa lang ang court mag-decide. Oo, ayan. Bago ko lang ibalik kay partner at bar attorney, ano bang inaasahan natin bukas? Yung papel ng mga senator judges ay talagang makikinig lamang doon sa, hindi sila pa pwedeng mag-interrupt doon sa magiging cross-examinations ng bawat panig? The judge may ask clarificatory question. Hindi pwede ang judge mag-conduct ng cross-examination sa mga witness kasi halatang-halata naman na may pabor sila. So the judge will listen and can ask clarificatory question. Hindi lang pwede ang mag-ask ang mga lawyers sa kabilang panig. The senator judge can also ask clarificatory questions.
Opo, siguro bilang panghuli na lang po, Attorney Mark, ang inyo pong huling mensahe, lalo na't marami sa ating mga kababayan ngayon ang manunood at meron ba kayong apela sa impeachment court na baka pwede namang huwag laliman masyado yung English kasi ang taong bayan ay nanonood. Nasa inyo po yung pagkakataon. Yung impeachment court kasi hindi yan ordinary court na pagalingan ng English, pagalingan ng batas. Kasi impeachment court, yung mga senador dyan, they are just representing the Filipino people. Sila yung representative ng Filipino people. But of course, kahit na yun, hindi talaga maiwasan kasi mga abogado yan nandyan. Yung sa part ng prosecution, majority, lahat sila mga abogado and mayroon kasi silang private prosecutors na mag-present ng mga evidence. So, yun talaga ang gagawin. So, yun ang trabaho ng mga spokesperson ng defense, spokesperson ng prosecution, and tayo sa mga media, tayo ang we'll try our best na ipaliwanag sa ating mga kabayan ano yung nangyari doon sa impeachment court.